What's up mga ka-Tekno? Welcome to my channel. So for today's vlog, mag-unbox tayo ng bagong-bago at kauna-unahang tablet ng Poco, which is etong Poco Pad. So bali ang nakuha nating variant ay mayroong 8GB of RAM and 256GB of internal storage. So tara, buksan na natin. So bali yan mga ka-Tekno, out of the box. Ito na mismo yung tablet natin na nakabalot ng manipis na tela. So tabi muna natin. Check muna natin kung ano pa yung mga laman sa loob. So yan, meron na siyang kasamang 33 watts charger with charger cable. Siyempre hindi mawawala dyan yung warranty card niya at yung quick start guide o yung manual. So bukod dyan sa injector pin, yun lang ang mga laman ng box niya. So bali ito nga pala yung quick specs ng Poco Pad natin. Meron siyang 12.1 inch screen display, 120Hz refresh rate, at 2.5K screen resolution. Naka Snapdragon 7S Gen 2 siya mga ka-Tekno. Last year lang nirelease tong chipset na to. Mamaya itetest natin siya sa Antutu benchmark at maglalaro din tayo ng mga ilang games. Meron din nga pala siyang 10,000 mAh large battery capacity. Support din siya ng 33 watts fast charging. Out of the box, naka Xiaomi HyperOS na siya. At meron din siyang quad speaker with Dolby Atmos. So ito na siya mga ka-Tekno. Yung nakikita nyo yung dalawang bilog na yan, yan yung camera module. Yung nasa kanan, yan yung 8 megapixel camera. Yung nasa kaliwa naman, yan yung LED flash nya. So dito naman, meron siyang dalawang microphone. Meron siyang micro SD card tray. At nandito din yung volume rocker nya. Nandito naman yung dalawang speaker nya, yung Type-C charging port, at ang kagandahan pa rito ay naglagay pa rin sila ng headphone jack. Dito naman sa kabila nakalagay yung dalawa pang speaker at yung power button nya. Dito naman sa part na to mga ka-Tekno ay walang nakalagay na kahit ano. Meron din siyang selfie camera mga ka-Tekno, same lang sa likod na 8 megapixel. So ito na siya mga ka-Tekno, napakaganda, napaka-immersive at napakalaki ng display niya. Parehas lang naman din sila ng interface ng Xiaomi Pad at Redmi Pad, dahil iisa lang naman ang operating system nila. So yan nga, out of the box naka Xiaomi HyperOS na siya at meron na agad bumungad sa atin na new update. So yan, i-download na natin agad. So yun nga mga ka-Tekno, meron tayo ditong 120Hz refresh rate. At ang kagandahan pa rito, pwede natin siyang babaan to 90Hz to 60Hz. Kung gusto nyo lang naman makatipid sa battery. So dahil nga massive yung display niya mga ka-Tekno, pwede tayo ditong mag split screen. Once na nagbukas ka ng apps, merong 3 dots sa itaas, pindutin nyo lang yon. At may lalabas na choices kung paano mo siya gustong i-view. Pwede sa kanan, pwede sa kaliwa, at pwede rin naman na naka-floating window siya. And then, pwede ka na uli makapili ng apps na gusto mong buksan. So, marami pa tong mga features na pwede natin gawin. Kagaya ng pwede natin siyang lagyan ng Poco Pad keyboard para magmukha siyang laptop. At pwede rin natin siyang gamitan ng Poco Pad Smart Pen. Pero for now, yung mga basic lang muna yung mga ipapakita ko sa inyo. Dumako naman tayo dito sa display niya mga ka-Tekno. Talaga namang napakaganda at napakasarap mag-movie marathon sa tablet na to. Dahil sa laki ng screen niya, aakalain mo na parang nandoon ka na mismo sa pinapanood mo. At ang kagandahan pa rito ay meron siyang Dolby Vision. Kaya kung mahilig kang manood sa Netflix, HBO, etc., garantisado na mag-i-enjoy ka rito. At bukod sa Dolby Vision, naka-Dolby Atmos na rin siya with 4 speakers. Kaya hindi lang viewing experience nyo ang magiging maganda. May enjoy nyo rin pati yung sound quality na lumalabas sa mga speaker niya. So about naman sa camera mga ka-Tekno, saktuhan lang. Both rear and front camera ay merong 8 megapixel. So yan, nag-sample shot tayo ng indoor and outdoor. So bali eto naman yung sample shot ko outdoor. Siyempre expect na natin na hindi magiging ganun kaganda yung camera niya compare sa mga mid-range or high-end phones and tablets. So eto naman yung video quality niya. Meron siyang 1080p with 30 fps video recording. Sa tingin ko, meron tong stabilization mga ka-Tekno, lalo na kung i-steady nyo yung paghawak sa tablet. So hindi na ako nag-testing ng front camera, same quality lang naman. So dito naman mga ka-Tekno, magte-test tayo sa Antutu benchmark at titignan natin kung anong makukuha nating score.
So bali ayan ang nakuha nating score, mataas-taas na yan para sa isang tablet. Lalo na't first tablet pa lang to ng Poco. So syempre hindi pa pwedeng hindi tayo magte-test ng games. So bali sa Mobile Legends, naka high frame rate and high graphics lang tayo. Pero huwag kayong mag-alala dahil bago pa lang ang Poco Pad na to, for sure mababago pa yan in near future. So dito habang naglalaro tayo, wala naman tayo na experience na lag dahil kayang-kaya naman yan ang chipset niya. Lalo na't naka high frame rate at high graphics lang tayo. At wala rin naman tayo na experience na heating issue dito. Ay konting warm pero normal at tolerable naman. So dito naman tayo sa Call of Duty mga ka-Tekno. Check natin yung graphics. So good news, naka max frame rate na siya at pwede rin natin siyang isagad hanggang high graphics. Grabe ang experience natin sa gaming dito mga ka-Tekno. Super immersive, napakasarap maglaro. Super smooth niya, walang frame drop at hindi rin ako naka-experience ng heating issue. Kaya kung mahilig ka sa ganitong klaseng games, panigurado, garantisado na mag-i-enjoy ka rito. So dito naman tayo ngayon sa bigating laro na to, which is etong Genshin Impact. So good news sa mga naglalaro ng games na to, kasi sobrang playable niya sa graphics na medium and 60 FPS. Pero kung itataas pa natin yung graphics settings niya sa highest, makakapansin na tayo ng mga lags and frame drops. Maraming cellphones na hindi kinakaya ang games na to, pero dito sa Poco Pad, playable siya at talagang mag-e-enjoy ka, lalo na kung Genshin Impact fanatic ka. So hanggang dito na lang tong video na to mga ka-Tekno. Sa mga gustong mag-avail ng Poco Pad na to, maglalagay na lang ako ng link sa description. Kung nagustuhan nyo tong video na to mga ka-Tekno, pakihit na lang ng like, share and subscribe button. Damay nyo na rin yung notification button para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Salamat, bye-bye! Try not to enjoy this too much. You're in for a little shock. Hey.